Magandang araw mga kapodcast. Ako pala si Ate LJ. Sabi nila, ang pinakamahirap na bahagi ng isang bagyo ay hindi ang pagbuhos ng ulan, kundi ang paggising sa umaga para makita ang pinsalang iniwan nito. Matapos ang mainit na tapatan ni na Ana, Margie, Marco at Sofia sa activity center, paano nga ba nila harapin ang unang Lunes sa school? Handa na ba silang hilumin ng mga sugat o mas lalo lang itong lulubha? Pagpasok pa lang ni na Ana at Margie sa gate, damang-dama na sila ang mga mata nakatingin. Mabilis kumalat ang balita, ang Queen Bee na si Sofia ay naging sentro ng iskandalo dahil sa isang lumang sulat. Bes, chill up. Kung mapansinin, yung mga buluan nila, hayaan mo sila mapagod sa kispisan. Nandito ako, diba? Sana hindi na lang tayo pumasok, Margie. Pakaramdam ko bawat tawa nila ako yung dahilan nakakahiya. Ana, Margie, sandali lang, please. Ano naman, Michael? Hindi ka pa ba tapos? Kulang pa ba yung payama dinanas ni Ana kagabi dahil sa pagtatago mo ng sulat na yon? Gusto ko lang humingi ng tawad. Kinausap ko na si Sofia. Sinabi ko sa kanya na mali yung ginawa niya at mali rin ako. Ana, hindi ko ginusto sa ka. Marco, pinunit ko na yung papel, di ba? Kasama ng papel. Tinapon ko na rin yung lahat ng sana ko para sa'yo. Pumunta ka na kay Sofia. Doon ka naman lagi pumupunta pagkatapos mong maging hero. Dinala ni Margie si Ana sa rooftop, ang tanging lugar kung saan walang nanghuhusga. Tahimik sila nakaupo, pinapanood ang ulap, habang ang kamay ni Margie ay dahan-dahang humawak sa kamay ni Ana. Alam mo, Ana, wala pa ng freshman tayo. Nainis ako kapag nakita kita umiyak para sa kanya. Kasi alam ko kung gaano kakahalaga. Alam ko yung halaga mo na hindi yan makita. Salamat, Margie. Lagi kang nandyan para saluhin ako. Ikaw lang yung anchor ko sa mundong punong-puno ng gulo. Bes, paano kung ayaw po nang maging anchor lang? Paano kung gusto ko? Ako yung magitahanan mo, yung kaong hindi ka kailangan itabo sa secret pocket ng wallet. Kundi pagmamalaki ka sa buong mundo. Margie, ano ibig mong sabihin? Hindi nakasagot si Ana. Pero ang kuryenteng dumaan sa pagitan nila ay sapat na para baguhin ang lahat. Ngunit sa kabilang panig ng rooftop, nakatayo si Sofia. Nakatingin sa kanila mula sa likod ng pintuan. May dalang galit, inggit at isang planong muling magpapagulo sa lahat. Ang mga tanong na hindi masagot, ang mga tinging may kahulugan sa part 2 na ito, malinaw na ang bagyo ay hindi pa tapos. Susundan nyo kaya ang tibok ng puso ni Margie? At hanggang kailan kakayanin ni Marco at Sofia ang magpanggap na maayos pa sila? Itong mali si Ate LJ. Minsan, ang tunay na nagmamahal sa iyo ay ang taong hindi mo kailangang sulatan dahil ramdam mo na ang pag-ibig niya sa bawat sigutong kasama mo siya.